bawat umaga sa pagsisikap mo. Sa pagsapit ng bagong taon, bagong pag-asa ang dala sa puso ng bawat isa. Ngayong 2026, 87 taon na po ang kauna-unahang radyo, DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo iisa, tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ito po ang DZRH, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 3 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon. Ang 13th PMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Mulyas at Yuel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Boom Balita. Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes sa ulo ng ating mga balita. Boom Balita. Boom Balita. Nilalaman ng mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilabas na ng International Criminal Court. Balita. Boom Balita. De La Rosa, Go Aguirre kabilang sa mga pinangalan ng kasabwat sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Balita. Boom Balita. Bilang ng mga nasawi sa lumubog na barko sa Basilan, umakyat na sa 54. Balita. Boom Balita. Senate President Soto tinawag na publicity stunt ang inihaing indirect contempt case sa kanya ni Attorney Topacio. Boom Balita. Boom Balita. Biyahe ng Light Rail Transit Line 1 limitado lamang mula Hilpuyat hanggang FPJ Station. Balita. Boom Balita. 55 million pesos na halaga ng shabu na itinago sa Biblia na sabat sa Bureau of Customs sa NAIA. Boom Balita. Boom Balita. At Pangulong Bongbong Marcos may advice sa mga gustong tumagal ang kanilang relasyon. Magbigayan. Balita. Boom Balita. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong 14 sa buwan ng Pebrero 2026. Live na napapanood at napapakinggan via 666 kHz sa Metro at Mega Manila #1 AM station. Ngayon din ho sa bayan na napakikinggan sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast din sa DZRH TV at DZRH News Facebook at DZRH News Television YouTube channel. Muli, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Kyle Bulias. At ito si Yuel Reyes. Sa detalye ng ating mga balita, alas 5:06 ng hapon, inilabas na ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang dokumentong naglalaman ng mga kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa document containing the charges o DCC, sinasabing maaaring managot si Duterte bilang indirect co-perpetrator sa 3 krimen. Kabilang na ang mga sumusunod:
Sa unang bilang, mga pagpatay na nangyari sa Davao City noong siya pa ang alkalde na iniuugnay sa tinatawag na Davao Death Squad o DDS. Habang ang count 2 pangalawang bilang ng kaso ay ang mga pagpatay sa tinaguriang high-value targets noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. At ang count 3 naman ang mga pagpatay at ang pagpaslang sa barangay clearance operations sa panahon ng Duterte admin. Sa 16 na pahinang dokumento, sinasabing nagkaroon ng common plan upang i-neutralize ang mga pinaghihinalaang kriminal sa bansa mula Nobyembre ng 2011 hanggang Marso ng taong 2019. Nakasaad din sa dokumento na umano'y nag-udyok at tumulong si Duterte sa mga miyembro ng DDS at iba pang network upang maisagawa ang mga pagpatay. Balita. Kaugnay ho niyan, inilabas na ng International Criminal Court ang umano'y mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Base sa document containing the charges na inilabas ng ICC, may common plan umano si Duterte at co-perpetrators kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga. Kabilang sa mga pinangalanan sina Senator Ronald Bato de la Rosa at si Senator Christopher Lawrence Bongo. Mga dating PNP chiefs Vicente Danao, Oscar Albayalde, dating NCRPO Director Camilo Cascolan, dating NBI Director Dante Guieran, dating PIDEA Chief Isidro La Peña, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at iba pang matataas na opisyal ng pulisya at gobyerno. Ayon sa prosecution, si Duterte ay may indirect co-perpetration o dituwirang pakikilahok sa pamamagitan ng umano'y kontrol sa istruktura ng kapangyarihan na nagsasagawa ng mga pagpatay. Balita. Sa iba pang balita, umakyat na sa 54 ang bilang ng mga na-recover na labi sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Sa nagpapatuloy na underwater operations ng technical divers ng Philippine Coast Guard, isang bangkay ng lalaki ang nakuha. Nananatili naman sa 273 ang bilang ng mga survivors habang 25 individual ang napaulat na nawawala. Tiniyak ng PCG na patuloy na hahanapin ang mga nawawalang individual bilang suporta sa pamilya ng mga biktima sa paghahanap ng pananagutan at hustisya. Balita. Samantala, sumailalim sa hyperbaric oxygen therapy ngayong araw ang mga technical diver ng Philippine Coast Guard na rumesponde sa 16 na search and rescue operation para sa lumubog na barko sa Basilan. Ayon sa Philippine Coast Guard, bahagi ito ng post-dive medical protocol upang matiyak ang kaligtasan ng mga diver at maiwasan ang posibilidad ng pagkakaroon ng diving-related conditions gaya ng decompression sickness. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, prioridad nilang tiyaking maayos ang kalagayan ng mga diver tuwing magsasagawa ng mga operasyon at mandatory ang medical evaluations bago at pagkatapos ng mga dive missions. Tiniyak naman ng PCG na magkakaroon pa muli ng dive operation sa mga susunod na araw para sa napaulat na 26 na nawawala sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3. Balita. Sa iba pang balita, tinawag ni Senate President Vicente Soto III na publicity stunt ang inihaing indirect contempt case sa kanya ni Attorney Ferdinand Topacio at iba pa sa Korte Suprema. Ayon kay Soto, isa umanong nuisance suit o walang saysay na kaso ang petisyon at wala itong sapat na legal at factual basis. Git niya, simpleng pagpapahayag lamang ng hindi pagsang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema ang kanyang ginawa at hindi ito maituturing na indirect contempt. Paliwanag ni Soto, base sa rules of court, ang indirect contempt ay tumutukoy sa mga gawaing ginagawa sa labas ng korte na may layuning hadlangan, impluwensyahan o i-degrade ang legal process. Binigyan din ni Soto na ang kanyang pahayag ay saklaw ng free speech. Anya, formal siyang tutugon sa petisyon sakaling o sandaling atasan siya ng Korte Suprema na magsumite ng komento. Balita.
Kinuwestiyon ng Malacanang ang authenticity ng umano'y text messages ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay sa kickback sa flood control projects. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi pa sila makapagkomento sa naturang issue dahil hindi pa naman nila nakikita o nababasa ang pinatutungkulang mga mensahe. Ayon kay Castro, hindi nila mabibigyan ng tamang kasagutan o paglilinaw ang kontrobersya kung wala namang ipinresentang mga ebidensya para rito. Giit ng opisyal, walang katotohanan ng alinman sa mga akusasyon na ibinabato laban sa Pangulo patungkol sa umano'y pagkakasangkot nito sa flood control mess. Hindi rin aniya dapat gamitin ng mga ito bilang armas para pahinain ang tiwala ng publiko kay Pangulong Marcos dahil wala namang basehan ang mga paninira sa presidente. Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5:13 ho ng hapon, nilimitahan ang biyahe ng Light Rail Transit Line 1 o LRT1 ngayong Sabado ng hapon. Tempo mula Hilpuyat hanggang Fernando Po Jr. Station at vice versa. Ayon ho sa pamunuan ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, natukoy ang technical fault o aberya sa Baclaran Station northbound. Pagtitiyak naman ng LRMC, kinukumpuni na ng engineering team ang nasabing aberya. Sa huling update, tumatakbo ho ang mga tren mula FBJ Station hanggang Hilpuyat Station southbound pero nagbababa lang ng mga pasahero. Habang nagsasakay naman mula Vito Cruz Station vice versa. Balita! Boom! Balita! Sa iba pa natin mga balita, nasabat ng Bureau of Customs mula sa isang German national ang mahigit 55 million pesos na halaga ng shabu sa NAIA. Nakatago ang mga ilegal na droga sa loob ng bagahe ng dayuhan at maging sa loob ng mga Biblia na dala nito. Ayon sa BOC, dumating mula sa isang connecting flight galing Ethiopia ang dayuhan at natuklasan ng kontrabando sa pamamagitan ng X-ray inspection. Sa isinagawa namang physical inspection, natuklasan ng mahigit 8 kilo na hinihinalang shabu na nakatago sa 5 maleta at sa 2 hollowed out na mga Biblia na binalot pa ng plastic at duct tape. Agad na isinuko sa Philippine Drug Enforcement Agency ang suspect para sa inquest at kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization Act. Grabe naman yan, walang patawad. Boom! Balita! Boom! Balita! Ang atin noong oras, alas 5:15 na ho ng hapon, babalikan natin ang ilan pang mga balita at update sa iba't ibang pakulo ng mga LGU ngayong araw ng mga puso. Inyo pa rin pong nakakasama. Ito ho si Kyle Bulias. Dito po si Yuel Reyes. Ang 13th PMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulias at Yuel Reyes. Boom! Balita! Boom! Balita! This time check. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose.
Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alas 5:20 na ho ng hapon, balik-balita tayo. Patay matapos pagbabarilin ang isang opisyal ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco sa Pinamalayan. Kinilala ang biktima na si Tony Mendeja, miyembro ng Board of Directors ng Ormeco na kumakatawan sa mga bayan ng Bongabon at Bansud. Ayon kay Joel Paning Batan, hepe ng Pinamalayan Police Station, alas 8:30 kagabi ng pagbabarili ng biktima na sakay ng Isuzu D-Max ng isang lalaking nakamotorsiklo. Agad na dinala si Mendeja sa isang ospital, ngunit kalaunan ay binawian din ng buhay dahil sa tama ng bala sa kanyang tagiliran. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng sospek. Balita! Boom! Balita! Samantala, patay naman ang isang lalaki sa Negros Occidental matapos barilin ng hindi pa nakikilalang suspect. Kinilala ang biktima na si alias Jojo, residente ng Barangay Montilla sa bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental. Ayon sa live-in partner ng biktima, nagatid lamang umano ng manok sa kalapit bayan ng biktima kasama ang kanyang anak nang mangyari ang pamamaril. Sa ngayon, patuloy pa rin tinutukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng suspect. Boom! Balita! Boom! Balita! Sa iba pang balita, bigayan at pag-uunawaan. Ito po ang Valentine's Day advice ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tungkol sa pag-ibig at pag-aasawa upang mapanatili ang matatag at pangmatagalang relasyon. Sa BBM Vlog, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang compromise and understanding
sa pagsasama ng mag-asawa batay sa kanilang mahigit 3 dekadang pagsasama ni First Lady Liza Araneta Marcos. Aminado naman ng Pangulo na hamon ang paghahanap ng oras para sa pamilya, kaya sinisikap nilang samantalahin ang mga bakanteng oras upang magkasama. Para naman sa kabataan, aniya mahalagang pundasyon ng isang matibay na relasyon ang pagkakaibigan at naniniwala rin ang Pangulo sa tradisyonal na konsepto ng pandiligaw kahit nagbago na ang paraan ng pakikipagrelasyon sa modernong panahon. Palagay ko alam nito na matagal nang mag-asawa, ang sikreto lang dyan, hindi naman talaga sikreto, dapat bigayan. Hindi naman pare-pareho lahat ng tao. Dapat nagbibigayan lang, maunawaan ng mag-asawa. Hindi pwede yung my way or no way. Pagka ganun, hindi, may isang laging malungkot dun. Kaya bigayan lang. Boom Balita! Boom Balita! Samantala, nakaranas ng pag-ulan ng iba't ibang ang iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng mga puso, February 14. Ayon sa Pag-asa, shear line ang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon na nagdala ng kalat-kalat na mga pag-ulan, kabilang sa nakaranas ng light to moderate rains ang ilang bahagi ng Metro Manila, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Quezon Province, Laguna, Rizal at Bulacan. Wala namang binabantaang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Boom Balita! Boom Balita! Oras natin, alas 5:23 ng hapon. Mamaya dako tayo sa Quezon City dahil kaiba. Ngayon, usually ang ginagawa mass wedding. Pero sa Quezon City ho, ang bilang talagang pinapatunayan ni QC Mayor Joy Belmonte ang magiging open ng lungsod ng Quezon. Kung ano ho yan, antabayanan nyo ho sa aming pagbabalik. Inyo pa rin pong nakakasama. Ito po si Kyle Bulyas. At ito po si Yuel Reyes. Muli oras natin, alas 5:24. Boom Balita! Boom Balita! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So para sa akin, napakahalaga ng mental health lines lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, diba? Marami tayong mga or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo. No? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan, okay, these helplines are or can offer emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan na as a responder, no, syempre they listen actively, alright? Nagpapakita tayo ng empathy at inutulungan natin ang caller na i-regulate ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan, gaano man ito kabigat. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulias at Yuel Reyes. Balita! Boom! Balita! Magandang hapon ho, Pilipinas. Inyo pa rin pong nakakasama. Ako po si Kyle Bulias. Arito po si Yuel Reyes. Magandang hapon ho, lalo sa mga natatraffic ngayon, sa mga naipit sa traffic. Nauulanan. Saan ba banda traffic, partner? Obviously traffic pa rin dyan sa malapit sa Dangwa. So apektado maging sa bahagi ng Espanya Boulevard. Ganun nakahaba? Wow. Naalala ko dyan, pumunta kami dati. Lalo kung gusto mong, may mga area kasi dyan na mura talaga ang bulaklak. Kaya tsatsagain mo, kahit wala ka ng parkingan, maghahanap ka ng lugar, malayo, maglalakad ka.
Napakahaba ho ng traffic. Mr. Resita Atienza, maraming salamat ho sa patuloy na pagtutok. Gayon din kay Richard Julian, magandang hapon. Melvin Letrodo, magandang hapon. Magandang hapon din kay Josh Robles at sa kay Shane Ruado, kay Leo Labadan, kay Miggy Villa at of course kina Mamat Papa Jan sa Cabuyao, Laguna. Ay, magandang hapon ho. At kagaya nga ng binabanggit natin sa kanya-kanya kanina sa LRT1 at MRT3, LRT2 at namimigay yung mga kasama sa Philippine Coast Guard ng flowers. At meron ang Philippine Red Cross naman ay meron ding pa medical check-up naman. Ang alam ko meron din sa around UP naman. Ang pinamimigay naman sa mga nagjo-jog ay condoms o and contraceptives. chocolates. Ayan. Dito kaya sa Quezon City, may makibalita nga tayo sa ating kasama dyan sapagkat kanina ho, actually ngayon, may isinasagawang commitment ceremony para naman sa mga LGBTQIA+ couples. Alamin natin ang detalye mula kay Alessandra Pandez ng DZRH Digital. Alessandra, kamusta dyan? Hello, Yuel at Kyle. Naging makulay ang selebrasyon ng Araw ng Mga Puso sa Lungsod Quezon dahil sa isinagawang commitment ceremony para sa mga LGBTQIA+ couples. 129 LGBTQIA+ couples mula sa 6 na distrito ng lungsod ang nagpalitan ng kanilang mga pangako sa isa't isa bilang tanda ng kanilang wagas na pagmamahalan. Pinangunahan mismo ni Mayor Joy Belmonte ang naging commitment ceremony ngayong taon. Ayon sa alkalde, patuloy silang magsasagawa ng mga programang bukas para sa lahat, katulad nitong commitment ceremony bilang bukas na pagtanggap sa komunidad ng LGBTQIA+. Kasabay nito, dumalo rin sa nasabing seremonya ang ilang opisyal mula sa lungsod at alays mula sa pamahalaan katulad ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at DSWD Undersecretary Attorney Ellen Pasion. Ayon naman sa isang couple na nakapanayam natin na sina Bench at Kim, na-amaze sila na mayroong ganito at matagal nang ginagawa sa Quezon City. Kaya nang malaman nila ay hindi sila nag-atubiling lumahok. Bilang isang inklusibong lungsod, isa ang programang ito na taong-taong ginagawa ng Quezon City para sa mga LGBTQIA couple. Ito si Alessandra Pandez, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ali, pakiulit nga yung kung gaano karami yung nagpalitan ng IDO just sa commitment ceremony. Ayun no, UL 129 LGBTQIA couples. May ano naman ba? May pa-catering? Nako, Yuel, bukod sa pakain ay meron din silang cake at napakaraming sponsors and souvenirs na ibinigay para sa kanila. So meron ding maiuwi? Yes, mula sa mga opisyal ng Lungsod Quezon naman ang giveaways na ipinamigay ngayong araw. Alright, maraming salamat Ali, ingat dyan. Thank you. Alessandra Pandez ng DZRH Digital. Maraming salamat. Nagulat po yan ng live mula dyan sa QC, Quezon City. Boom Balita! Boom Balita! Mga malalaking balita ngayong linggo, ating babalikan. Ating hihimayin, dito lang yan sa DZRH Boom Balita Rewind. Para ho sa ating top 5 story of the week, tumanggi ho ang kampo ni dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pang akusado sa 92.8 milyong pisong halaga ng ghost project sa Pandi, Bulacan na magpasok ng plea bargain mula sa kanilang kinakaharap na kasong graft. Ang desisyon ay ginawa ng grupo sa preliminary conference ng Sandigan Bayan 4th Division. Tinanong ng Anti-Graft Court kung ikinukonsidera ang plea bargain. Subalit sumagot ng negative ang panig ng depensa.
Ang plea bargain ay isang kasunduan sa prosekusyon na nagpapahintulot sa mga akusado na mag-plead ng guilty sa mas mababang kaso kapalit ng mas magaan na kaparusahan. Ayon kay Attorney Francesca Senga, abogado ni Revilla, sa ngayon ay walang plano ang kanilang panig na magsumite ng karagdagang mosyon sa Sandigan Bayan. Ang sabi nga ni Senator Bong dito bakit ako nalang mag-isa? Ho kasing ibang mga kapwa-akusado, kundi na pumasok sa witness protection program ng pamahalaan. Kaya hindi na humarap sa korte. Yan, iwan na lang siya. Ayan. Malungkot ang Valentine's. Ay. Para naman sa ating top 4 story of the week, itinaas ng Department of Interior and Local Government sa 20 million pesos ang reward para sa impormasyong makatutulong sa pagkakaaresto ng most wanted na si Atong Ang. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nagmula ang pondo sa confidential funds ng Philippine National Police at DILG. Kasabay nito, naglabas na ng panibagong warrant of arrest ang San Pablo Laguna Regional Trial Court laban kay Ang at sa limang iba pa. Kaugnay ito sa reklamong kidnapping with serious illegal detention sa mga nawawalang sabongero. Kasama sa inisyuhan ng warrant sina Ryan J. Orapa, Alfredo Uy Andes, Philip Almedilla, Joey Encarnacion at Aaron Ezra Cabillan. Wala namang inirekomendang piyansa para sa mga naturang kaso. Para naman sa ating top 3 story of the week, target ng maipasa ng Senado ang Anti-Political Dynasty Bill sa darating na Marso. Ayon kay Senator Risa Ontiveros bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, nais niyang ipagbawal na ang pagtakbo hanggang 4th degree of consanguinity. Binigyan din naman ni Ontiveros na walang target na pamilya ang isinusulong na Anti-Political Dynasty Bill. Nais lamang anya nitong palawakin ang partisipasyon ng mas maraming pamilya sa politika at hindi lamang sa iilan. Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Faustino D. na magiging bukas sa transparent ang mga konsultasyon sa naturang panukala. Ayon kay D, bahagi ito ng kanilang paninindigan na ang mga mahalagang batas at dapat binabalangkas ng tapat. Sa kasalukuyan, 24 na ang naisumiting bersyon ng naturang panukala sa Kamara. Sabi ko nga kanina, partner, maganda kung yung ganitong mga public consultation ay publicly open talaga. May live stream. Natin, yun, maganda yan, live stream. At nakikita natin na may imbitasyon kung kailan at saan gaganapin yung kumbaga, consultation. Ang hirap kasi sa ganito, baka mamaya maging hakot. Kung hakot yan, kung ang naghakot galing ho sa mga politiko na mula sa dynasty, malamang mga tututol yan. Mas maganda rin sana na hindi lang siya basta consultation. Dapat open din siya para makapagtanong yung mga audience, yung mga pupunta, especially yung mga estudyante. Ganun yung nangyari sa Bacolod ba yun? Dito rin, sa Cavite. Yun nga yung sinasabi ko kanina na merong isang ali lang na tumutol sa dynasty. Ang hinedline na ng isa buong mga Caviteño na ang tutol sa pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill. Wag naman gano'n. Mas maganda ho na tingnan natin on a larger perspective kung ano yung mga napag-usapan ho doon. Dahil lang tama rin naman yung sinasabi na korupsyon yung sukpuin. Paniwala ako naman, isang way para masukpo yung korupsyon. Dahil dito sa mga political dynasty na to, na sila lang yung nakikinabang at papalitan lang din sila kahit nga hindi same apelido pero kadugo naman. Same lang din.
Babalikan ho natin ang ating top 2 at top 1 story of the week. Ilan po munang mga paalala, Pilipinas ang ating oras, alas 5:42 ng hapon. DZRH number 1 na naman sa Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang... Para naman sa ating top 2 story of the week dito sa DZRH Boom Balita Rewind. Nasa tanggapan na ni House Speaker Faustino D. III ang kopya ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Formal lang na-transmit ni Secretary General Keloy Garafil ang ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara na isinampa ng civil society leaders, legal practitioners at mga religious leaders. Inendorso ni Representative Laila De Lima ang ikatlong impeachment complaint at ang mga reklamo ay kinabibilangan ng betrayal of public trust dahil sa questionable paggamit ng confidential funds, culpable violations of the Constitution, graft and corruption, bribery at iba pang krimen. Samantala, tuluyan ng ibinasura ng Kamara ang dalawang impeachment complaint laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa botong 284 na pabor, 8 tutol at 4 na abstain, pinagtibay sa plenaryo ang rekomendasyon ng House Committee on Justice na ideklarang insufficient in substance ang naturang mga reklamo. Ayon kay Justice Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro, ang naging desisyon ay batay sa mga pamantayan ng konstitusyon, mga desisyon
ng Korte Suprema at sa impeachment rules ng Kamara. Yan yung sabi nga ni Congresswoman Jervy Luistro, kung ano yung treatment sa pagdinig ng initial pa lang pagtalakay sa impeachment complaint kay PBBM, ganoon din daw kabilis kay VP Sara. Kaya ang tanong ngayon, kung yung gaano ba kabilis na yun na tinutukoy, magre-resulta ba sa insufficient in form and substance o sufficient in form and substance? At bukod dyan, hindi lang naman dito natatapos yung sa impeachment complaint, kasi kahit pa maibasura yan sa House Committee on Justice, pwede pa rin yan ma-reverse pagdating ng botohan plenaryo. sa plenaryo. At yun nga ho yung case dito, no? Tama, sa kay Pangulong Bongbong Marcos sa plenaryo, doon ho nabasura na, kaya talagang may safeguard na si PBBM sa impeachment sa loob ng 1 taon. Ang babantayan ho natin ngayon sa mga susunod na linggo yung kay VP Inday. Ito ho ang pinakamalaki ngayong linggo at pinakamaingay na rin. 15 senador ho na pawang miyembro ng majority bloc ang lumagda sa resolusyon na kumukondena sa mabagsik at matinding komento ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas kasunod ng mainit na debate at magkakaibang posisyon ng mga senador sa isyu ng West Philippine Sea. Ang kontrobersyal na resolusyon ay sinalubong ng mga balakid sa plenaryo ng Senado matapos questionin ng ilang miyembro ng minority bloc ang nilalaman nito. 2 beses sinuspende ang sesyon ng Senado dahil sa matinding pagtatalo, partikular sa pagitan ni Senator Kiko Pangilinan at Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ngunit matapos ang 3 oras na interpelasyon ay naprobahan din ang resolusyon. Kabilang din dito yung pagtatalo ni Sen Kiko at ni Senator Marcoleta. Binatiko sa resolusyon ang gaslighting o pagmamanipula at mga aksyon ng Chinese Embassy sa West Philippine Sea, kasabay ng panawagan para i-uphold o itaguyod ang soberanya ng Pilipinas. At sa panayam nga ng DZRH kay Mayor Billy Alindogan, inimbitahan niya sina Senator Marcoleta at iba pang mga senador na tingnan nyo naman yung kalagayan namin dito at huwag yung baliwalain na mayroong community ng mga Pilipino sa Pag-asa Island doon ho sa Kalayaan, Palawan. Ewan ko ba, hindi naman up for debate na yan. Sabi nga ni Professor Batong Bakal, pag-usapang soberanya at territorial rights sa West Philippine Sea, lalo na dyan sa Kalayaan, no question, atin talaga yan. Yan na ho ang malalaking balita ngayong linggo na ating binalikan. Ating hinimay dito pa rin sa DZRH Boom Balita Rewind. Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumaldumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsuy na balita. Mga chapsuy na balita. Para sa ating chapsuy na balita, para sa ibayong dagat,
Abay, happy Hearts Day muna sa aking baby girl. Marie Chris Maliglig, Happy Hearts Day. At ito na nga, ginawaran ng Order of Freedom o Top State Honor ni Ukrainian President Vladimir Zelensky ang kanilang Olympic skeleton racer na na-disqualify sa Winter Games. Hindi na ho kasi nakapaglaro sa Winter Games si Vladislav. Eto, hindi ko na talaga kayang i-pronounce yung apelido. Pero yun ho yung nababalita ho natin recently na hindi ho pinayagan na sumali dahil sa kanyang helmet na suot ho yung naka-indicate yung mga larawan ng mga kapwa niya sundalo na namatay sa gera. Yan nga ho ay matapos ideklara ng International Bobsleigh and Skeleton Federation jury na nilabag niya ang political neutrality rules ng Olympics. Ito'y nang kanyang suotin ng isang helmet na may mga larawan ng mga Ukrainian athletes na nasawi sa digmaan sa pagitan ng kanilang bansa at Russia. Sabi ni President Zelensky, mahalaga para sa atleta at maging sa Ukraine ang medalya sa ganitong mga international events para mas nakakahanga ang ipinakitang pagpapakatotoo sa sarili at sa kanyang bansa. Pinasalamatan naman ng atleta ang presidente, saan niya ay malaking karangalan na mas nararapat pang igawad sa mga kapwa niyang atleta na isinakripisyo ang kanilang mga sarili para mabigyan ng pagkakataong makapaglaro sa Olympics matapos ang digmaan. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Balitang sports na tayo, nakuha ng University of the Philippines sa Fighting Maroons ang unang panalo para sa pagbubukas ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament. Tinalo ng Maroons sa loob ng 4 na set ang University of the East Lady Warriors, UE. Bagamat nakabawi pa ang UE sa third set ng laban, hindi na sila pinagbigyan sa fourth set at tinapos ng UP ang laban sa score na 25-12, 25-9, 21-25 at 25-19. Nanguna rito si Ira Haboneta na may 14 points at sinundan naman ni Casey Dongallo na may 13 points. Pero para naman sa men's volleyball, nanalo rin ang UP laban sa UE habang pinataob naman ng Far Eastern University and De La Salle University sa una nilang paghaharap ngayong season. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Para naman sa ating balitang showbiz, dadalhin na rin ng Sex Bomb Girls ang kanilang reunion concert sa Amerika. Sa anunsyo ng kanilang leader na si Rochelle Pangilinan, gagawin ng Get Get Out concert sa May 16 sa Thunder Cali Casino Resort sa California. Una rito, inanunsyo rin ng grupo na dadalhin din ng concert sa United Arab Emirates. Kasunod ito ng matagumpay at sold-out concert nila dito sa Pilipinas na umabot pa nga ng round 6. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. At para naman sa ating kakaibang balita, isang lalaking nagtangkang magpakamatay sa bansang Turkey nailigtas matapos daw alukin ng shawarma sandwich. Shawarma, yung parang kebab. Oo, yun, yung may karne sa loob. At iba, mga gulay-gulay. Alamin natin. Masarap naman talaga yan. Kahit ako, hinahanap ko yan. Masarap talaga yan. Alamin natin ang detalye mula sa report ni Jackie Resho. Jackie! Nag-viral sa social media ang ulat mula sa Turkey na pagresponde at pagliligtas ng mga pulisya sa isang lalaking nagtangkang tumalon mula sa tuktok ng isang building. Ang 33 anyos na lalaki ay nailigtas sa pamamagitan ng pag-alok ng mga responding pulis sa kanya ng isang shawarma sandwich. Nakatanggap noon ang Southern Turkey Police ng mga ulat ng isang lalaking umakyat sa rooftop ng isang 5-story building na tila nagtatangkang tumalon. Agad rumesponde ang mga pulis, bombero at mga medical personnel sa lugar dahil napaulat din na may dalang kutsilyo, tali at plastic bottle na may laman umanong gasolina ang lalaki na pinangangambahang posibleng magpasimula ng sunog. Malumanay na kinausap at dahan-dahan ang naging paglapit ng mga otoridad sa lalaki at habang sila'y nag-uusap, nabanggit nito na siya ay lubhang nagugutom. At dahil din dito, nag-order ang isang pulis ng shawarma at nagbigay ng pagkakataon para sa mga responders na makalapit at maibaba ang lalaki mula sa rooftop. Patuloy na inasiste at tinulungan ng mga otoridad ang lalaki hanggang siya ay nadala sa isang ospital para makatanggap ng medical at
Physiological Support Services. Ang naturang insidente ay kinagiliwan ng mga netizen at nagbigay umano ng paalala na ang simpleng pagmamalasakit at pasensya ay makapagliligtas ng buhay ng taong posibleng dumaraan sa isang mental health crisis. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Maraming salamat, Miss Jackie Resho. Bago tayo magpaalam, habol muna natin tong balita. Bumuso ang pakikiramay ng mga taga-Dagupan City sa pagdating ng mga labi ni dating 5-time House Speaker at kinatawan ng ika-4 na distrito ng Pangasinan na si Speaker JDV Jose De Venecia Jr. ngayong Pebrero 14. Sinalubong siya sa pamamagitan ng isang Heroes Homecoming na dinaluhan ng mga opisyal at residente. Dinala ang labi ng dating House Speaker sa City Plaza kung saan nagsagawa ng programa at nagbigay ng mensahe ang kanyang mga kaibigan, dating kasamahan at pamilya. Ayon ho sa alkalde ng Dagupan, malaki ang naitulong ni De Venecia sa muling pagbangon ng lungsod matapos ang lindol noong 1990. Bilang pagkilala, ipinasa ng Sangguniang Panlunsod ang resolution bilang pagpapugay sa kanyang makabuluhang serbisyo publiko. Kasalukuyang nakaburol sa simbahan na bato sa Dagupan ang dating House Speaker na tatagal hanggang bukas at dadalhin naman ang kanyang mga labi sa Batasang Pambansa sa Lunes, Pebrero 16 para sa isasagawang memorial at necrological service. Boom Balita! Boom Balita! Balikan na natin ang ating headlines. Nilalaman ng mga kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte inilabas na ng International Criminal Court. De La Rosa, Go at Aguirre kabilang sa mga pinangalan ng kasabwat sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Bilang ng mga nasawi sa lumubog na barko sa Basilan umakyat na sa 54. Senate President Soto tinawag na publicity stunt ang inihaing indirect contempt case sa kanya ni Atty. Topacio. Biyahe ng LRT-1 limitado mula Hilpuyat hanggang FPJ Station. 55 million pesos na halaga ng shabu na itinago sa Biblia na sa Batang Customs sa NAIA. At Pangulong Bongbong Marcos may advice sa mga gustong tumagal ang relasyon. Magbigayan. Pera? O pwede naman. Pwede rin, no? At tama naman, financial lalo, magbigayan, lalo kung mag-asawa diba? na. Support, diba? Yan ang, lalo emotional support, yan ang pinaka-in ngayon, lalo sa mga nangyayari sa paligid. Yan ho ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa DZRH Boom Balita. Ngayong araw ng mga puso, Feb 14, 2026. Sa ngalan ng ating mga nakasama sa DZRH News Center, si Het Del Moro at sa ating DZRH TV Tech. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang programang Spotlight with Sister L. Ang ating oras partner. 1 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot